Sige, lahat. Susunod, magsimula tayo sa isang pag-ikot ng palakpakan. Maligayang pagdating sa mga manlalaro ng asul na Here pan. comes the Mangxing mula sa Thailand. blue corner from Thailand. I give you Manas! Together ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like I turn. Susunod, mag-ayos tayo. Ang batang manlalaro ng Chino sa pulang panahon. In the red corner from China, I give you Yang Fuchong! Susunod, sa panahon ng paghahanda para sa ating mga kampo, kilalanin natin sila ng magkasama. Ang blue side player ay 23 taong gulang, taas, 175 cm, 186 laban, 157 panalo, 42 kusang mga. Mangxing mula sa China, haharapin niya ang ating mga kabataang manlalaro ng China. 20 taong gulang, 173 cm ang taas, 19 panalo sa 25. Ang Fuchong na pinatay ang kanyang kalaban ng 3 beses. Pagpapalakas ang palakpakan. Ang referee para sa aming laban ay si Emir Eddie. May kahilingan. Kumusta mga manonood? Maligayang pagdating sa patuloy na panonood ng EMEA Legend World Fighting Championship. Ito ay isang 65 kilo showdown. Ang gitnang mandirigma ng Red Fang, ang batang general na si Yang Fuchong. Ang asul na bahagi ay isang ligaw na bituin mula sa Thailand. Sa sandaling ito, si Mangxing ay isang tipikal na Thai character. Pagkakasangkot. Offensive ritmo ni Mangxing, napaka-relax, at ang ganitong uri ng walang pakundangang bituin, ang ganitong uri ng estilo ng paglalaro. Alam mo, naiba ito sa maraming mandirigma ng Muay Thai, lalo na sa ganitong uri ng pagwawalis, yung tipong sampal, hindi tulad ng iba pang mga estilo ng Muay Thai. Habang naglilinis at nagsisipa, tulad ng pag-ugoy ng isang malaking patpat. Tignan mo, ang buong Mang Star ay napaka-flexible. Mabuti, two-hook strike. Kanina lang, medyo masyado nang gumagalaw si Mangxing ng knee strike na ito. Agad siyang humakbang pasulong at tuwid na tuhod sa pag-atake. Ang panloob na bilog na ito, medyo pagod pa rin si Yang Fuchong. Gayunman, medyo monotonous pa rin ang kamao ng Mangxing. Ang pinakakaraniwan ay mabibigat na suntok at 1-2 combos mula sa likod. Sa relatibong pagsasalita, ang mga manlalarong ito ay may background sa pagsasanay sa estilo ng Thailand. Sa kanyang mga malayang pamamaraan sa pakikipaglaban, sa lahat ng oras, ito ay isang disbentaha para sa karamihan ng mga mandirigma ng Muay Thai. Karamihan sa mga tao ay nahaharap sa sitwasyong ito. Lahat sila ay gumagamit ng kani-kanilang mga pamamaraan sa tuhod, pati na rin ang mga malalim na yakap. Ito ang kabayaran. Front hand jab, ito ang Mang Star. Siya ay may bentahe sa pagiging matangkad at haba ng braso. At malinaw na, kumpara kay Yang Fuchong, mayroon itong ilang mga pakinabang sa pagkontrol ng distansya. Tingnan mo si Yang Fuchong, matapos sa wakas ay pumasok. Ang unang hakbang ni Mangxing ay isang mabilis na pagkilos. Ang ganitong uri ng panloob na teknolohiya ay hindi nakapakipakinabang. Napakabigat ng tuhod, dalawang pag-atake ng tuhod. Sa sandaling ito, si Yang Fuchong ay naghatid ng isang malapitang tuhod na hampas kay Mangxing. Marami pa ring pressure. Pagkatapos ng dalawang suntok, tingnan mo, napakadali ng sipa ni Mangxing. Parang hindi mabigat ang mga paa. Sa totoo lang, naapektuhan nito ang katawan. Tanging ang mga nakikibahagi lamang ang nakakaalam. Dahil siya ay napaka-relax. Bagamat tila hindi kami gaanong gumagamit ng lakas. Ngunit ang buong binti ay itinapon. Naglunsad ng backup na pag-atake si Yang Fuchong. Umatras si Mangxing, nagwalis sigaw. Maganda ang pagkakagawa ng tuhod na ito. Sa sandaling ito, ipinasok lang ni Mangxing si Yang Fuchong sa sulok ng lubid. Harangan ang kalaban gamit ang iyong kanang tuhod at kanang binti. Sa sandaling pumasok ka sa distansya na ito. Ginamit ni Mangxing ang entwining teknike na ito. Maging ang mga suntok mo mula kay Yang Fuchong ay maiikot ako. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pagsira sa ritmo ng suntok ng kalaban. Pagkatapos ay muli niyang tinamaan ang tuhod. Sa palagay ko nagsisimula na ang ikalawang round. Nais ni Yang Fuchong na harapin ito. Ilang pamamaraan ng malapitang yakap ni Mangxing. Nais kong gumawa ng ilang mga pagbabago.
Pati na rin ang ritmo ng pag-atake at ang pagbabago sa distansya ng paggalaw. Relatibong pagsasalita, itong Mang Star dahil sa kanyang taas at mahahabang braso. Pagdating sa kalagitnaan ng mahabang saklaw, dapat siya ang may bentahe. Ngunit sa katamtaman at malapit na saklaw, kumusta naman ang boxing technique ni Yang Fuchong? Baka sakaling mahuli mo siya at upang malutas ang issue. Sige, magsisimula na ang ikalawang round. Kapag ang mabangis na bituin ay nagwawalis ng mababa, si Yang Fuchong ay isang tuwid na counter-attack na may isang paatras na suntok. Ngunit sa paghuhusga sa haba ng mga bisig ng Mangsing na ito, mas mahaba ang braso niya kaysa kay Yang Fuchong. Ngayon lang si Yang Fuchong, ito ay kapag gumagawa ng mga teknik sa boxing. Pangalawang suntok, pangatlong suntok. Sa sandaling ito, inilagay na ni Mangsing ang dalawang kamay sa likod ng kanyang leg. Pagkatapos ay kontrolin ang balanse ng kanyang buong katawan. Hindi ka lang nabigyan ng pagkakataon para sa gayong malapit na kombinasyon ng mga suntok. Ang distansya ng special ay nawasak para sa iyo. At kung ang puwersa ay inilalapat ng maayos, magkakaroon ng isang pag-atake sa tuhod upang matugunan ang hamon. Kanina, nagsagawa ng backhand straight punch attack si Mangsing. Ang ritmo na paggalaw na yon, pagkatapos ay lumipat ng direkta sa isang mataas na front leg sweep, isang mabigat na suntok sa mukha. Contestant Mangsing, isang mabigat na suntok mula sa likod. Tingnan mo, ang Mangsing ay napakanakaranas. Ginamit ni Coach Dong ang mga manlalaro laban kay Mangsing ng ganito. Mga tuntuning Yang Fuchong, paano mo dapat gamitin ang mga taktika? Paano tayo makakapag-develop ng mas mahusay na taktika? Pakiramdam ko ay nasa pa ito. Dapat mayroong mas maraming paggalaw at mas maraming pagkakaiba-iba. Huwag pumasok ng diretsyo o matras ng direkta. Kailangan mong gawing mawalan ng kontrol ang walang pakundangang bituin na ito kung nais mong sumulong o matras. Sa puntong ito, gagawa siya ng ilang mga pagtatanggol na galaw para sa iyong mga paggalaw sa boxing. Hindi ganoon kadali gawin. Ito ay mga taktika ng gerilya. Tignan mo, ang pagpasok sa distansya ng yakap na ito ay ang buong larangan ng digmaan, at ito rin ay isang ligaw na bituin. Gayon din, sa palagay ko dapat gumawa si Yang Fuchong ng mas maraming paggalaw na parang RC. Panoorin ang pagsingil ni Mangsing laban kay Yang Fuchong. Kadalasan, nagsasangkot ito ng pagbaba ng iyong ulo at pag-abot pasulong upang magsama-sama ng mga kamay. Sa mga sandaling iyon ay nalantad ang kanyang baba. Ang kamay sa likod ay inilalagay sa harap ng tuhod. Ang buong ritmo ng laro ay pinangungunahan ng ligaw na bituin, kaya ang Mangsing ay medyo mas madaling i-play. Sa katunayan, hindi sanay si Yang Fuchong sa ganitong uri ng ritmo. Ang ritmo ay ganap na kinokontrol ng kalaban. Makakatulong din ito sa pagkonsumo ng mas maraming pisikal na enerhiya. Hinatulan ng dating kamay ni Mangsing si Yang Fuchong. Malaki ang papel na ginagampanan ng distansya. Bagamat hindi sinadya ang kamay para sa pagsalakay, ngunit bawat epektibong pag-atake na ginawa niya, lahat ay makatuwiran sa unang hakbang. Tignan mo, isa pa itong pabalat, tapos na ang backup move. Pagkatapos, kaagad pagkatapos ng pagpindot ng kamay sa likuran, ang choke ay isinasagawa. Hindi binibigyan si Yang Fuchong ng pagkakataong magsagawa ng gayong malapitang kombinasyon ng mga suntok. Okay, iskan pasulong gamit ang pangalawang hakbang. Sa ikalawang pag-ikot, tungkol sa paggamit ni Mangsing ng kanyang taas at wingspan. Isang uri ng bentahe, dagdag pa na may bentahe ng malapit na hanay ng mga welga sa tuhod. Ang pangkalahatang opensibang ritmo ni Yang Fuchong, malaki ang papel na ginampanan nito sa pagpigil nito. At sa oras na ito, kapag isinasagawa ang magkasanib na paggalaw ng tuhod, tingnan, walang magawa si Yang Fuchong. Ang kanyang ekspresyon ay napaka-awkward din. Para sa malapit na hanay ng mga yakap at hands-on grips. Ang ganitong uri ng teknikal na kilos balikat at kamay kilos tila lubos na hindi pamilyar. Walang ganoong paghahanda. Tignan natin kung ano ang magiging reaksyon ni Yang Fuchong sa ikatlong laro. Malapit na pag-choke at pagsaksak ng tuhod ni Mangsing. Dahil ito ay para sa kanya. Ang opensibang tempo na ito ay ang pinakamalaking teknikal na pambihirang tagumpay. Tama, magsisimula na ang ikatlong round ng laban. Sa sandaling ito, hindi makalapit si Yang Fuchong sa kanyang kalaban at kinailangan niyang gumalaw. Tignan mo yung Mang Star na ito ay isa pa. Isang tuhod sa harap ng binti upang labanan ang pag-atake. Tila tinamaan nito ang crotch ni Yang Fuchong.
Sa sandaling ito, tila napakatahimik ni Mang Xing. Isang mahusay na mababang sweep para sa pangalawang paglipat. Ito ay isang bagay. Ang referee ay nagsenya sa walang pakundangang bituin na ito. Masyadong marami sa mga passive hugs na ito. Isang punto ang binawasan. Isa pang pag-atake ng tuhod. Dalawang magkakasunod na tuwid na suntok, habang tumataas ka, itaas ang iyong tuhod. Sa katunayan, sa sandaling ito, talagang ginagamit ni Yang Fuchong ang leg na choke upang lumuhod siya. Wala kang magagawa. Ibaba mo na lang ang ulo mo. Ginamit niya ang kanyang sariling braso para harangan ang tuhod ng ligaw na bituin na ito. Wala itong epekto sa lahat. At makikita mo ang paglipat at combo sa pagitan ng Wild Star at ng Fist and Knee. Napakamakinis ng proseso. Kanang pagwawalis ng sipa. Tignan mo pagkatapos ng kamao, nariyan ang tuhod. Tignan mo ang nagtutulak pasulong. Ang ligaw na bituin ay tila hindi sapat ang distansya. Agad na nagpapalit ng tuhod. Sa pagbaba ng tibay sa ikatlong laro, lalong lumakas ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig. Hinahampas ng front hand ang tiyan, pangalawang kamay. Ito ay isang western hook. Sa kasamaang palad, natamaan siya ng ilang magkakasunod na sweeping kicks mula kay Mang Xing. Ang kabuang distansya ay muli ang distansya ng Wild Star. Tignan mo, ang unang hakbang ni Mang Xing ay talagang isang bagay. Nadarama niya ito. Siguro kapag si Yang Fuchong ay malapit ng lumipat, ang isang kamay sa harap ay nakakagambala sa kalaban. Lubos niyang ginulo ang ritmo ng kalaban. Ang oras ng pagkagambala ay naganap. Magwalis pabalik. Sa sandaling ito, habang paulit-ulit na umaatras si Mang Xing, patuloy na gumagalaw. Nang isara ni Yang Fuchong ang distansya, agad itong naramdaman ng ganitong uri ng pag-aagaw ng leg. At ang laban na ito ay isa pang pag-ikot ng shackling at knee shackling. Buong braso, ang bentahe ng haba ng braso. Tulad ng paglakak niya, mas madali itong gawin. Ang buong laro ay dapat na sinabi. Madali ang paglalaro ng Mang Xing. Anim na 5 kilo klase libreng pakikipaglaban super laban. Ang aming mga batang manlalaro ng Chino, Yang Fuchong, laban sa ating mga veterano sa Thailand. Kaya, ano ang susunod? Ano nga ba ang kinalabasan ng laban nito? Ang referee no isa ay nakapuntos ng 28 tandang bawas 29. Referee no 27 hanggang 29. Kupong Gire 3. 27 hanggang 29. Nanalo si Lanfang.